So eto na mga kababayan ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Eto na mga kababayan, nagresulta na po mga kapatid. Nagresulta na itong mga kababuyan at kahayupan na pinaggagawa nitong ni Senator Alan Cayetano at ni Senator Loren Legarda sa ating Senado. Sabi dito sa balita mga kababayan, Senator Loren Legarda at Senate President Alan Cayetano isinusuka na di umano ng kanilang mga pinanggalingang universidad. Aray mo. Paano ba naman kasi mga kapatid? No? Ginawa lang namang taguan ni Cayetano at Legarda ang Senado ng isang puganteng kriminal. Sa puganteng kriminal lang naman mga kababayan ang kanilang hinayaang magtago dyan sa loob ng ating Senado. O kaya ngayon mga kapatid, no, isinusuka sila ng kanilang mga pinanggalingang universidad. Dahil yung ginagawa nilang pagkupkop sa isang puganteng kriminal tulad ni Bato de la Rosa mga kababayan ay taliwas po ito no, sa itinuturo ng mga nasabing universidad. At hindi lang yan mga kapatid pati mga business group mga kababayan, ako, apektado na naman yung ekonomiya ng ating bansa nito. Pumalag na din daw mga kababayan dahil hindi po nila masikmura itong mga kahayupang pinagagawa ngayon ni Cayetano at Legarda dyan sa loob ng Senado. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, binatikos ng kani-kanilang alumni sina Senate Pro Matapos daw ang kudeta at barilan sa Senado. Siguro doon sa kudeta, pwede pa. Pero doon sa barilan mga kapatid, hindi po pwede yun mga kababayan. Bakit kamo? Scripted po yun mga kapatid. Lumabas po mga kababayan lumabas po sa nakuhang video ng NBI mga kababayan na ang Senado po pala or itong USAA mga kapatid ang naunang magpaputok noong nakaraang Miyerkules. Nagpaputok sila mga kababayan ng wala namang sapat na dahilan. Kasi nga mga kapatid, ang nangyari kasi is ganito. Itong mga taga GSIS humingi di umano ng tulong sa NBI. Para yung tulong na kanilang hinihingi sa NBI. Para daw mga kababayan, tulungan sila na selyuhan yung lagusan galing sa Senado papuntang GSIS. Ngayon mga kapatid, itong mga taga-USAA mga kababayan, nagalit po. No, nagalit sila. And ito sa personal kong analysis mga kababayan, kaya sila nagalit siguro at pinaputukan yung taga-NBI dahil mga kapatid, no, hindi nila matanggap na tinatakpan na yung lagusan yung lagusan galing sa Senado papuntang GSIS. Kasi nga mga kababayan, doon kasi sa harap ng Senado, medyo mahigpit na po doon yung seguridad. Lahat po ay chini-checkpoint na mga kapatid. So, parang ang gusto yata nilang mangyari, gagawin nilang exit itong nasabing lagusan galing sa Senate papuntang GSIS. And baka nga mga kababayan, nung nakaraang Lunes, dyan pa dumaan si Bato. So ngayon mga kapatid, noong nanghingi na ng tulong ang GSIS dahil ayaw nga nilang madamay dito sa mga katarantaduhang pinagagawa ng nakaupong Senate President dyan sa Senado, humingi sila ng tulong sa NBI para takpan yon pangsamantala. At doon na nagsimula mga kababayan na itong mga taga-USAA mga kapatid ay nagpaputok. Kaya yung nangyaring barilan dyan sa loob ng Senado nung nakaraang araw mga kababayan, yun po ay scripted lamang. And walang karapatan ng USAA mga kapatid na harangin o pakialaman ang anumang ginagawa ng ating mga otoridad. Ang jurisdiction ng USAA mga kababayan ay hanggang sa Senado lamang.
Oh, wala silang karapatang questionin yung mga ginagawa ng ating law enforcement, mga kapatid. Pero sa ginawang yun ng USAA, mga kababayan, nako, may matinding pananagutan ngayon itong si sino ba yung hinayupak na yun? Basta yung head ng USAA. Oh, ngayon mga kapatid, sa pagkakaalam ko, suspendido na yata yung hinayupak na yun. Yung si sino ba yun? Aplasa o Oplasa? Hmm. Kaya huwag kayong maniniwala, doon sa nangyaring barilan, scripted yon. At taga-Senado talaga ang unang nagpaputok, mga kababayan. At ang kanilang pinaputukan pa is yung mga otoridad natin. Aloy. Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, binatikos ng kani-kanilang alumni sina Senate Pro Tempore Loren Legarda at newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Labas daw kasi sa ideology ng kani-kanilang pamantasan ang ginawa ng mga senador. Tama naman yun, mga kapatid. Wala naman yata mga universidad, mapalaki man o maliit na universidad, ang nagtuturo na dapat kapag kayo ay naging public official na later on, gamitin nyo ang inyong opisina sa pagkupkup ng isang kriminal. Hindi ako naniniwala, mga kababayan, kung tinuturo yan sa loob ng kung tinuturo yan sa loob ng universidad. Kaya nga nag-react itong mga universidad na kanilang pinanggalingan dahil labag yan, mga kababayan, sa mga aral na itinuturo itong mga nasabing university. Kumbaga parang sinasabi nila dito na wala yan hindi namin kayo tinuruan na gamitin nyo ang inyong mga opisina kapag kayo ay naging isang public official. Gamitin nyo ang inyong mga opisina para itago yung mga kaalyado nyong may pananagutan sa batas. Kaya ito, ang resulta, mga kababayan, sila na mismo ang tumutuligsa ngayon dito sa kanilang mga estudyante noon na si Cayetano at si Legarda. Tuloy. Ito, tinatanggal nila yung larawan ni Loren Legarda dito, mga kapatid. Isang indikasyon yan, mga kababayan, na hindi na nila masikmura itong kababuyan at kahayupan na ginagawa ngayon ni Legarda dyan sa loob ng Senado. Nakikiisa lang naman si Legarda, mga kapatid, dito sa mga China tours, dito sa ginagawang pagkupkup ng mga China tours dito sa puganting kriminal na si Bato de la Rosa. Biruin nyo, pugante kinupkup ng Senado, mga kapatid. At eto pa, mga kababayan, first time po nangyari sa history ng Senado ng Pilipinas, mga kapatid, na kung saan ginawang kinasangkapan ang Senado para iwasan, mga kapatid, ng isang kriminal ang kanyang pananagutan sa batas. Iwasan or takasan. First time nangyari yan sa history ng Senado ng Pilipinas na gamitin or ginagamit ng puganting kriminal ang Senado bilang kanyang pananggalang. First time din nangyari sa history ng Senado ng Pilipinas, mga kapatid, na merong mga senador na nakaupo na funded ng China. Kaya nga tinatawag silang China tours First time yan, mga kababayan. And first time din, mga kapatid, nangyari sa history ng Senado na kung saan, mga kababayan, ang Senado na mismo ngayon, ang nagtatanggol sa isang magnanakaw na vice presidente. Sandamakmak ng ebidensya, mga kapatid, pero yung Senado natin ngayon gumagawa ng paraan para hindi matuloy yung impeachment. First time yan mangyari, mga kababayan, sa history ng Senado, yung mga bagay na yan. And nangyari lang yan, mga kapatid, sa ilalim po ng Administrasyong Marcos. Binaboy ng husto, mga kababayan, ng kalaban ng administrasyon ni PBBM ang Senado. Kaya ngayon, mga kapatid, ang dami na pong nagre-react at nawawala na ng respeto at tiwala sa ating Senado. Kasi yung ating Senado ngayon, mga kababayan, kung i-describe po natin, masasabi natin simple na lang, taguan na ito ng isang kriminal. Ang Senado ngayon ay tagapagtanggol na ng isang korap. Ang Senado ngayon, ay hawak na sa leeg ng China.
Yan na po ang mga pwede natin ma-describe ngayon mga kababayan sa ating Senado. Kaya hindi rin natin masisisi yung iba nating mga kababayan kung bakit nawawalan na sila ng tiwala sa Senado natin ngayon. Paano ba naman kasi mga kabatid? Ang Senado po ay itinayo yan para po sa bansang Pilipinas, para po pagsilbihan yung ating mga kababayan. Pero mga kabatid, imbes na pagsilbihan yung ating mga kababayan, naging tagapagtanggol na po ng mga kriminal at magnanakaw yung ating Senado ngayon. Diba? Kumbaga mga kababayan, imbis na gumawa pa ng mga bagay na ikauunlad ng ating bansa yung ating Senado, mga kapatid, puro na imoralidad ang ginagawa ng ating Senado ngayon. Pasintabi doon sa mga matitinong senador na naninindigan pa rin sa kung ano yung tama. Mga kababayan, ang liderato kasi ng Senado natin ngayon ay pinapamunuan mga kapatid ng mga China tours na kung saan pabor mga kababayan sa pagnanakaw, pabor sa isang kriminal. Kaya talagang sirang-sira ngayon mga kapatid ang mukha ng ating Senado. Nawalan ng kredibilidad mga kapatid yung ating Senate ngayon. Biruin nyo ang Senado mga kababayan, dyan po ginagawa yung mga batas sa pinapairal ngayon sa ating bansa. Pero mga kapatid, paano ka pa magtitiwala sa isang Senado na kung saan pinupugaran ito ng isang kriminal? Paano ka pa magtitiwala mga kababayan kung ganyan na po ang ginagawa nating Senado ngayon? Kaya hindi nila masisisi ang taong bayan mga kapatid, kung mawalan man ng tiwala ang taong bayan sa ating kasalukuyang Senado ngayon. Ang tanging paraan lang para maibalik ang dangal ng ating Senado mga kababayan is sibakin ang nakaupong Senate President ngayon. Yun lang po yan mga kapatid. Tuloy. Binaklas na ang litrato ni Senator Loren Legarda sa Wall of Empowered Women ng Assumption College San Lorenzo. Hindi ka ba nahihiya dito, Senator Loren? Pati yung alma mater mo, wala na. Isinusuka ka na. Isang indikasyon lang yan na hindi na sila natutuwa sa mga pinaggagawa mo ngayon. Yung dating humahanga sa'yo, wala na. Biruin mo, isa ka sa mga Hall of Famer dyan sa tawag dun sa universidad na pinanggalingan mo. Tapos ngayon, binabalita na tinatanggal na yung litrato mo. Dahil sa kawalang hiyaan nyo po. Biruin mo, imbis na kampihan mo yung mga biktima ng tukhang ni Duterte, mas kinakampihan mo ngayon ang kriminal. 30,000 Pilipinos na naman ang pinagurgor nila ba to? 30,000 Pilipinos lang yun. Diba? Yun lang naman ang kinakampihan mo. Yung isang tao lang naman na may 30,000 Pilipinos na pinagurgor. Kaya ngayon, ayan. Tinatanggal ka na, dinidishonor ka na nila, Senator Loren Legarda. Isa lang ibig sabihin yan. Wala ka ng puwang sa universidad na pinanggalingan mo. Kaya kanila isinusuka. Kaugnay ng partisipasyon ng senadora sa Senate coup noong Lunes, sinabi ng Assumption Student Council na hindi na raw ipinapakita ng kanilang alumna ang values ng kolehiyo na humuhulma sa mga lider na may integridad, social responsibility at conviction. Ang pagpapalit liderato ng Senado just in time nang maiakyat ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara ay isang serious concern para sa Assumption dahil maaari daw politically engineered ang kudeta. Yes, politically engineered naman talaga yung kudetang yun, mga kababayan. Pero nagkudeta kayo 2 days before ma-turn over sa Senado yung Article of Impeachment. Tapos ang masaklap pa doon, ang masaklap pa doon talaga, the day na tinurn over yung Article of Impeachment, dyan din kayo gumawa ng katarantaduhan. Dyan din kayo gumawa ng mga kadramahan nyo. Which is obvious na obvious talaga mga kapatid.
na delaying tactics yung kanilang ginawa. Tulad ngayon, mga kababayan, wala na tayong ibang naririnig sa mga balita ngayon, kundi patungkol na lang sa investigasyon dyan sa Senado. Patungkol na lang doon sa nangyaring barilan, mga kapatid, na ang may gawalan din naman is yung Senado. Siyempre, sa ilalim ng impluwensya yan ni Alan Peter Cayetano. Di ba? Nakikita nyo ba kung gaano kayo kahayop? Nakikita nyo ba kung gaano nyo binababoy ang Senado natin? Sa tingin nyo ba, Cayetano, Legarda, sa tingin nyo ba, masaya itong tignan? Nawawala ako doon Sa tingin nyo ba, magandang balita yung mga ganitong bagay? Dinidishonor na kayo ngayon ng inyong mga pinanggalingang universidad dahil sa mga kahayupan ninyo. Dahil sa mga kababuyan nyo dyan sa Senado. Diba? Mga kapatid. Ay, nako. Alam nyo, mga kababayan, hindi pwedeng magtagal sa pagiging Senate President itong si Cayetano. Kasi nga, mga kapatid, 100% sure ako, mga kababayan, na kapag nagtagal si Cayetano at nandyan na yung article of impeachment, walang mangyayari dyan. Panigurado yan, mga kapatid. Kahit sabihin ni Cayetano na fourth read daw. Walang mangyayari dyan, mga kapatid. Kaya siya nandyan, kaya sila nagkudita, mga kapatid, para pigilin ang napipintong impeachment ni Sara Duterte. Para pigiling mag-convene ang Senado, as an impeachment court. Sabi ni Cayetano kanina, I think sa live niya yata 'yon, magko-convene naman daw ang Senado. Pero aantayin muna nila, yung opinion o sagot ni Sara Duterte. Saan ka nakakita ng ganyan, mga kapatid? Aantayin mo pa yung opinion o suhisyon ni Sara Duterte? Nandyan na nga yung mga article of impeachment So, dyan pa lang, mga kababayan, unti-unti nang nagsisimula silang tibagin yung impeachment ni Sara Duterte. Sinisimula na nila ngayon, mga kapatid. Kaya dapat lang talaga, mga kababayan, sa Lunes, ituloy ang kudita. Kasi nga, mas umuugong na ngayon. Kung nakapanood kayo nung nakaraang live natin, binanggit ko po yan doon sa inyo. Na meron ng napipintong nung Miyerkules, kung kailan yung balita sa dyan sa nangyaring putukan sa Senado. Meron po kasi akong nasagap na balita nung Martes, mga kababayan, na sabi, yung 13 daw na botong nakuha ni Cayetano ay bad number talaga yon. Kumbaga, mga kapatid, pasang-awa yon. So ngayon, mga kababayan, meron daw dalawang senador na galing dyan sa majority na lilipat ngayon, mga kapatid, sa minority. At pag nangyari yan, mga kababayan, kung sakali mang magkatotoo yan at mangyari yan sa Lunes, mga kapatid, yung minority ngayon, babalik po yan sa pagiging majority. Dahil kulang na po, 2 po ang mababawas. Kasi dapat talaga, mga kapatid, 16. 16 po talaga ang dapat na makuhang boto. Diyan, kanya nga lang, may 2 nag-abstain nga, mga kababayan. Nung nakaraang 16 ba 15. Basta ganon, sa mga numbers na yan, dapat yan yung makuhang para matibay yung pagkapanalo ni Cayetano. Kanya nga lang, mga kababayan, pasang-awa. Dahil mayroong ang 2 nag-abstain. So ngayong Lunes daw, mga kapatid, base doon sa nare-recall ko, magkakaroon daw uli ng kudita dyan sa loob ng Senado. Kaya ngayon pa lang, hindi ko lang ma-recall yung eksaktong mga linyahan ni Cayetano kanina sa kanyang live. Meron na siyang panibagong naratibo. So siguro sa susunod nating video, yun po ang ating tatalakayin, mga kapatid. Anyway, tuloy muna natin to. Para ma-delay o ma-impluwensyahan ng impeachment.
However subtle o procedural, ang enabler daw ng pagharang sa hustisya o impunity ay kabawasan ng tiwala ng publiko at dignidad ng mga institusyon na dapat ay nagsisilbi sa mga Pilipino. Yes, totoo yan mga kapatid. Ngayon pa nga lang, no, halos mawala na ng tiwala yung ating mga kababayan sa ating batas. Paano ba naman kasi mga kapatid? No, yung isang senador na may kasong crimes against humanity at pinaghahanap na ngayon ng batas mga kapatid, nandyan pa rin sa Senado. Pakuya-kuya-kuy pa. Di ba? Saan ka nakakita mga kababayan na pag mahirap, kulong agad? Pero pagka tulad ni Bato de la Rosa mga kapatid na may ma-impluwensyang pinuno, no, ng kanilang samahan. Kasi 'di ba? Dahil lang naman kay Duterte talaga mga kababayan kung bakit napakatibay at napakasolid ng suporta sa kanila ng mga supporters ni Digong. 'Di ba? Tingnan nyo ito lang yung realidad to no? Kaya mga kabatid, mas pinipili natin na sa ICC dalhin itong kaso nila Bato de la Rosa. Kasi nga, pag dito sa Pilipinas, ang hustisya kasi natin gumagana lamang sa mga mahihirap. Gumagana lamang ang hustisya ng Pilipinas mga kababayan sa mga ordinaryong Pilipino. Pero kapag mga mai-impluwensyang tao na mga kabatid ang involved at pinapanagot mga kababayan ng ating batas, wala nang hustisya. Wala nang hustisya mga kababayan. Ito, bigyan ko kayo ng konkretong example. Tulad na lang nila Jinggoy at ni Revilla. Nakulong na mga kabatid, di ba? Nakulong na. Pero nung dumating ang administrasyon ni Duterte, nakalaya. Ibig sabihin mga kababayan, malabo mga kabatid na mapanagot natin yung mga mai-impluwensyang tao dito sa loob ng ating bansa. Hindi kayang i-cater yan mga kababayan ng ating justice system. For example lang, no, pag dito yan nilitis si Bato mga kabatid sa ating tawag dito sa loob ng ating bansa, may posibilidad na makukulong ngayon si Bato de la Rosa. Pero mga kababayan, kapag nanalo yung kanilang kaalyado sa politika mga kabatid, 100% din ang chance mga kababayan na mapawalang sala sila. No? That's why kailangan sa ibang bansa sila litisin. Dahil doon walang padri-padrino. Walang padri-padrino mga kapatid. Pag dito lang kasi sa loob ng ating bansa yan, makukulong lang yan ng ilang taon. Tapos lalaya uli. Ang mas worse pa dyan, sasabihin lang kung bakit pinalaya, sasabihin lang walang sapat na basihan yung mga akusasyon. Walang sapat na basihan or walang sapat na ebidensya na magtuturo kay Bato. Kaya nga nakalaya yan sila Jinggoy, di ba? Di ba mga kababayan? Kaya kami, no, maliban lang sa mga DDS tayo mga kababayan, gusto natin sa ICC dalhin yan dahil pag doon kasi mga kapatid, patas, walang padrino, walang kakilala, no? Doon talaga kung ano yung lalabas sa investigasyon, kung ano yung mga ebidensyang nakalap, doon talaga ibabase ang sentensya. Kaya nga si Bato, di ba, gustong-gusto niya dito siya litisin sa Pilipinas dahil alam na mga kababayan. Lutong Macau mga kabatid ang sistema ng ating hustisya dito sa Pilipinas kapag mga mai-impluwensyang tae na, no, ang nasasakdal. Yan po yun mga kabatid. Tuloy. Nananawagan ng assumption sa senadora na klaruhin ang kanya mga aksyon at patunayang hindi anya misplaced ang tiwala sa kanya. Ayon sa konseho, ang Wall of Empowered Women ay nakareserba para lang sa mga kababaihang isinasabuhay ang karakter ng Assumption College. Wala pang tugon si Legarda dito. Talaga hindi sasagot si Legarda? Wala siyang maisasagot dyan Well, mga kapatid, kung ako din naman ang mag-a-analyze dito sa part ng issue na to, baliwala na to kay Legarda Baliwala na yung kay Legarda, mga kababayan.
No? Ang importante na lang kay Legarda ngayon is yung kanyang political career. And itong hinayupak na senadora na ito, nasubaybayan ko talaga kwento nitong hayop na to eh. Noong 2022 national election mga kababayan, halos himurin na niya mga kapatid ang itlog ni Pangulong Marcos. Biruin niyo mga kababayan, pati yung anak niya, no, sinuka siya. Oh, sinong nakakaalala dito sa issue ni Legarda at ng anak niya nung nakaraang 2022? Oh, 'di ba? Galit na galit sa kanya yung anak niya dahil yung anak niya mga kababayan, ayaw na itong si Loren Legarda, no, dito siya sa ilalim ng company BBM sasama. Oo. Pero si Legarda mga kapatid, initsapuera niya yung sa loobin at opinyon ng anak niya. Kaya sila nagkanda sira-sira. Kasi ang iniisip ni Legarda nung time na yon mga kababayan, no, yung campaign ni PBBM na sobrang lakas. Gusto niya kasing manalo eh. Gusto niya talaga kasing maging senador uli eh. Kaya kahit ang kapalit nito is yung kasiraan nilang dalawa ng anak niya, no, go pa rin siya ng go. Oh. Pinagwalang bahala niya mga kapatid, ano, yung relasyon nilang dalawa ng anak niya. Ang importante sa kanya, manalo ako nitong eleksyon. Oh. O ngayon, nakuha na niya ang gusto niya kay Pangulong Marcos. O tingnan nyo, midterm election na mga kababayan. No? Tuwing midterm election kasi mga kapatid, ito na yung time na nagbabalimbingan na, no, yung mga dating kasama, no, ng nakaupong presidente. Siyempre, naninimbang na yan sila. Oh, at isa na nga dyan mga kapatid, no, sa sinasabi natin balimbing, itong si Loren Legarda. Noong nakaraang halalan nga, no, noong 2022 national election, halos himurin na nga niya ang itlog ni Pangulong Marcos. Pero ngayon mga kababayan, saan si Loren Legarda mga kapatid? Kung may dignidad pa siya, kung may prinsipyo siya mga kababayan, hindi siya lilipat ng bakod. Kanino ba siya sumasama ngayon? Dito sa kampo nila Duterte. Bakit kamo? Siyempre mga kababayan, pa-expired na po, no, itong si Legarda sa 2028. Kailangan niya mga kapatid ng malakas na naman, no, na team. Kaya dito siya kay Sara Duterte ngayon dahil akala niya, no, liyamado na nga si Sara Duterte sa 2028. Di ba? Kunwari lang tong lahat eh, no? Kung titignan nyo mga kababayan, parang digong lang din at Sara Duterte yung style nitong mag-ina, no, ni Loren Legarda at nitong ni Libiste. Ang naiba lang, no, naunang mag-rebuilde sa administrasyon itong si Libiste. Si Sara kasi mga kapatid, nauna si Digong bago si Sara nag-rebuilde. Dito naman, nauna si Libiste, no? Si Libiste yung unang kumontra sa administrasyong Marcos. Tapos ngayon, si Legarda paunti-unti na. Hindi na ako magtataka mga kababayan sa mga susunod na buwan o sa mga susunod na taon, yang si Legarda, vocal na rin yan mga kapatid, ano, sa kanyang pagkontra or pagtulig sa Marcos administration. Ganyan yan mga kababayan. No, magkaiba lang sila pero the same pattern sila mga kapatid, ano, nitong ni Sara Duterte. Ito si Loren, nako, good luck sa iyo, madam, ano. Pag ikaw isinuka diyan, no? Kasi mga kapatid, ganito nandun na tayo sa medyo may puntos nga si Sara Duterte sa 2028. Kasi maraming mangmang na mga illiterate na mga Bisaya eh. Mangmang na, illiterate pa, no? Sa dami ba naman ng mga illiterate na mga Bisaya, mga kapatid, ano? Hindi naman nalalayo sa katotohanan na may panama nga si Sara sa 2028. Pero paano na lang yan na Senator Loren, no? Kung hanggang June na lang si BP Sara mo. Oh. Panigurado yan, Legarda, no?
kapag hindi yan nagtagumpay si Sara sa kanyang tawag dito, sa kanyang impeachment, panigurado yan. Maging yung mga DDS, isusuka ka. Kasi sa ngayon, pwede natin sabihin na isa ka sa mga inaasahan ng mga DDS na tutulong kay Sara Duterte. Sa oras na sumablay kayo, sa oras na ma-impeach ng tuluyan niyang si Sara Duterte, isa kayo sa mga sisisihin, ng mga DDS. Kaya yung pangarap mo sa 2028, Loren, sinasabi ko sa'yo, talagang magsisisi ka dyan sa ginagawa mong desisyon ngayon. Kasi pag halimbawa lang na-impeach itong si Sara, mga kabatid, yan si Loren Legarda, hindi na rin susuportahan yan, ng mga loyalista at ng mga pro-admin. Ngayon pa nga lang, balingbing ka na eh. Panigurado, hindi na rin susuportahan yan, mga kababayan, ng mga dilawan. Doon pa lang sa time na sumama ka kay Pangulong Marcos, talagang dismayado na sa'yo yung mga dilawan din eh. So wala ka na makukuha ng suporta, Loren. Di ba? Diyan ka babagsak. Kaya ipagdasal mo lang, na makalusot si Sara. Kung makalusot. Kasi nga, balita ko, mga kababayan, itong si Sara din daw, ilalakad na rin sentry, sa ICC. Di ba? Mga kapatid, ilalakad na rin. And sa pagkakaalam ko, pag napahilan ng kaso yan, hindi na pwedeng kumuha ng COC. Nga. Di ba, mga kapatid? Ewan ko lang kung tama yung tama yung pagkakaintindi ko na kapag ikaw ay may kinakaharap, lalo na kung ang kaso na kinakaharap mo is crimes against humanity, hindi ka na pwedeng tumakbo. Pag nagkaganon, pag nagkatotoo yung sinasabi ko dito, mga kababayan, nakaw. At sabihin natin malampasan ni Sara ang impeachment, nakaw. Kawawa yan. Tuloy mo natin to. Sa University of the Philippines Diliman naman, nagkaisa ang 147 alumni ng magkaribal na political formation sa UPD, ang Samasa o Sandigan ng mga mag-aaral para sa sambayanan at ang nagkaisang tugon para manawagan ng resignation ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Biruin nyo yan, magkaribal, magkalaban na partido dyan, mga kababayan, sa universidad na pinanggalingan ni Cayetano. Nagkasundo, mga kabatid. Magkalaban mga kababayan. 3 magkalaban, naggrupo dyan sa UP. Nagkasundo para lang ipanawagan ng ang pagbaba ni Cayetano bilang Senate President. Biruin mo yan, magkalaban, nagkasundo sa iisang hangarin, sa iisang panawagan, ang pababain ka, Cayetano. Kaya kung may natitira ka pang kunting kahihiyan, bumaba ka na. Huwag mo nang antayin na magkaroon pa ng kudita. Paano ba naman kasi itong si Cayetano, mga kababayan? Saksakan po ng kasinungalingan. Iba ang sinasabi noon, iba din ang sinasabi ngayon. Diba, mga kapatid? Biruin nyo yan. Yung dating magkalaban, nagkaisa. Yung dating magkaribal, nagkaisa, mga kapatid, sa iisang panawagan. Ang pababain si Cayetano sa kanyang posisyon. Ibig sabihin, hindi na talaga maganda yung kanilang nakikita ngayon sa ating Senado. Sirang-sira na po, mga kababayan, ang imahe ng ating Senado ngayon sa harap ng taong bayan. Ginawa nyo ba namang lungga ng kriminal Tapos tagapagtanggol pa ngayon ang Senado ng isang korap na Vice President. Pero inyo yan, mga kapatid, kung gaano na binabo yung ating Senado. Gusto po. Ang dahilan, hindi raw ideolohiya o politika, kundi pawang kapalpakan umano sa isa sa pinaka-nakakahiyang episodes ng Senado sa kasaysayan nito. Sa ilalim ni Cayetano, voluntaryo raw kinuha ng Senado ang responsibilidad kay Senator Bato de la Rosa at isinailalim sa protective custody. Diba?
Di ba mga kapatid? Isa talaga yan sa nakikita ng ating mga kababayan ngayon. Yung pagkup-kup nila sa isang puganting kriminal tulad ni Bato de la Rosa. Nandyan pa si Bongo ha, pero wala pa kasing warrant eh. Pero mga kababayan, tandaan nyo, si Bongo, si Bato at si Digong, sila talaga ang pinaka-prime na suspect mga kapatid dito sa nangyaring gurguran under Duterte administration. Si Duterte ang nagpatupad. Ang nag-implement si Bato. No? Hindi tama ba? Ang nag-implement pala si Digong. No? Ang nagpatupad sa field si Bato. Oh. Ang booster mga kababayan si Bongo. Para ganahan yung ating mga kapulisang gumurgor mga kapatid, ang ginawa ni Bongo, nagbigay siya ng reward. Biruin nyo yan mga kababayan, ano? Yan lang naman mga kapatid, no? Ang prinotektahan ni Cayetano sa loob ng Senado. Isang kriminal, no, na may mahigit 30,000 Pilipinos na pinagurgor. Di ba? Kaya kahit sino naman siguro talaga mga kapatid isusuka, no? Itong sila Cayetano. Ang kriminal dapat sa kulungan yan, hindi sa Senado. Oh, pero sila Bato, pero sila Cayetano, sila Legarda. Nako mga kababayan, ginawang tambayan, no? Ginawang tirahan ng isang puganting kriminal ang ating Senado. Kaya ngayon, sirang-sira ang imahe ng Senado ng Pilipinas mga kapatid. Biruin nyo yan, ano? Pero sa kabila nito, nakatakas pa rin daw ang senador, kaya ang umano'y kapalpakang ito nasa kamay ni SP Cayetano. Wala naman kasi talagang plano si Cayetanong ipakulong si Bato. Kung tutuusin nga mga kapatid, wala naman talaga din plano yung si Bato na pumunta sa Senado nung nakaraan eh. Dahil lang sa kanilang hangarin mga kababayan na harangin ang impeachment, kaya napilitang lumabas si Bato sa kanyang lungga. Kaya nung dumating si Bato, no, dyan sa Senado, protektado siya ni Cayetano. Dahil ayaw ni Cayetano mapahiya siya kay Bato. Siya kasi ang dahilan kung bakit lumabas si Bato, no, noong nakaraang Lunes. Kaya nung matapos na ang tawag nito, kaya nung matapos na mga kapatid yung obligasyon ni Bato, no, noong Lunes, ayan, umexit na siya. Gumawa sila ng drama noong nakaraang Miyerkules. Oh. Gumawa sila ng drama. Kunwari, under attack daw ang Senado. Yan pala, drama lang yan mga kababayan para makatakas na si Bato de la Rosa. At i-divert mga kapatid or i-mislead ang taong bayan sa totoong nangyari. Oh. Sino ba ang sinisisi ni Cayetano ngayon? Hindi ba ang NBI? NBI yung kanyang sinisisi mga kapatid, kanyang halang, no? Mahirap kasing patunayan yung sinasabi ni Cayetano, lalo na't yung mga ebidensya ngayon mga kapatid, maging sa CCTV, no, hanggang doon sa body cam ng mga NBI at sa mga kasamang reporter na nandoon sa GSIS noong nagkaputukan, napakatibay kasi. Mahirap pa sinungalingan yun eh. Oh. Kaya ngayon mga kababayan, no, mas lalong nadidiin itong sila Cayetano. Dahil mga kapatid, yung kwento nila hindi suportado ng ebidensya. Binibira ni Cayetano ngayon si Matibag mga kababayan. Oh, kanya nga lang, yung mga pinagsasabi ni Cayetano, wala siyang ebidensya. Ang ebidensya nandyan na, lumabas na. Na Senado naman pala ang may kasalanan. No, wala namang ginagawang masama ang NBI sa loob ng GSIS at wala silang karapatang questionin kung bakit may NBI sa loob ng GSIS dahil hindi na parte yon ng jurisdiction mga kapatid ng tawag doon ng Senado. Oh. Ang gusto lang namang mangyari ng mga taga GSIS that time isilyuhan lang yung lagusan, no, sa pagitan ng Senado at GSIS. Kanya nga lang nagalit sila mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, yun yata yung ginagamit nilang daanan, no, tuwing nung pumasok si Bato sa loob ng Senado.
At yun din sana siguro ang inaasahan nilang gagamiting daanan para makatakas si Bato, no, galing sa Senado. Kanya nga lang sinelyuhan. Kaya ang ginawa nila, mga kapatid, tinakot ng USAA, no, ang mga taga NBI. At doon pa lang maling-mali na ang Senado doon, mga kababayan. Wala kasi silang karapatan, no, na takot-takutin o i-warning shot mga kababayan ang mga alagad ng batas. Yang USAA na yan, hanggang Senado lang yan. No, wala silang karapatan o wala silang kapangyarihang questionin ang anumang operasyon na gagawin ng ating mga otoridad ng NBI, mga kapatid. Otoridad yan eh. Tapos wawarning shotan mo? Oh, saan si Oplasa ba? Nakalimutan yung pangalan ng hinayupak na yun eh. Oblasa. Oh, saan siya ngayon? Oh, suspendido siya. Hindi pa sigurado kung makakabalik siya. Ay, dapat nga nun, ikulong eh. Oh. Diba? Kasi nga, mga kababayan, inaasulto na niya, no? Yung alagad ng batas nung time na pinaputukan niya, mga kabatid. Diba? Tuloy. Hindi lang daw pagkanlong ng Senado sa mga kaalyado nito ang ipinipilit ni Cayetano. Tila gina-justify pa raw nito ang unlike spectacle, imbes na i-acknowledge kung gaano kalala ang nangyari. Paalala ng mga alumni, mas malaki kaysa friendships o coalitions ang responsibilidad. Dahil sa tuwing nakikita raw ng mga tao na bumabaluktot ang batas para sa iilang makapangyarihan, nagkakaroon daw ng impresyon na hindi naman sa katotohanan o legalidad nakaangkla ang batas, kundi sa koneksyon at alyansa. Tama yun, mga kapatid. Ang nangyayari kasi ngayon sa Senado, mga kababayan, no, kampi-kampihan na. Diba? Porket kaalyado nila si Sara Duterte, lahat naman na ng mga kuha nila dyan, lahat naman na ng tawag dito, kaalyadong politiko ni Sara, pinoprotektahan naman na. Diba? Ginagamit naman na nila ang Senado bilang pananggalang, mga kapatid. Maging si Sara nga, diba? No, ginagamit na ngayon ang Senado para protektahan si Sara. Biruin nyo, imbis na ang Senado ang maging daan, no, para malaman natin ang katotohanan sa mga aligasyon laban kay Sara Duterte, pucha, mga kababayan, Senado naman na ngayon ang gumagawa ng daan para hindi mapanagot si Sara Duterte. Diba? Tapos kung sino-sino na yung mga sinisisi nila, mga kabatid. Kesyo ginigipit daw sila ng Marcos administration, kesyo pinagkakaisahan daw sila. Pero sino ba ngayon, mga kababayan, ang dominante dyan sa loob ng Senado? Nung nanalo nga lang si Cayetano na Senate President, mga kabatid, si Padilla talagang humaba agad ang sungay eh. Talagang kung akala mo kung sinong siga, kung makaporma dyan sa loob ng Senado eh. Di ba? Real talk na tayo, mga kababayan. Sila yung malakas mag-akusa, mga kapatid, pero sa kanila nakikita yung mga bagay na inaakusa nila, no, sa administrasyon. Never natin nakita, mga kababayan, na nagsisiga-sigaan yung ating presidente, pero itong mga hinayupak na ito, akala mo kung sinong makapag-asta dyan sa loob ng Senado natin. Ginagamit nila ang Senado, mga kapatid, para sa kanilang organisasyon, para sa kanilang partido. Hindi nila ginagamit ang Senado para pagserbisyuhan ang taong bayan, kundi para lang pagserbisyuhan ang iilan nilang mga kaalyado. Yun po ang totoo dyan, mga kababayan. Kung may natitira pa raw na hiya at responsibilidad sa Senate President, sana raw ay mapagtanto nito ang kanya umanong ginawa at magbitiw sa pwesto. Kung may natitira pang kahihiyan yan. Pucha, mga kapatid, wala nang hiya yan si Cayetano. Himala na lang kung bababa ng kusa yan. Himala na lang. Pero sa tingin ko, mga kababayan, walang hiya yan. No, wala nang natirang hiya yan sa kanyang pagmumuka. Kaya wag na tayong umasa dyan, mga kapatid, na itong si Cayetano, magkaroon pa ng kaunting konsiderasyon at bumaba. Hindi bababa yan, mga kababayan. Antayin talaga niya yan na sibakin siya. Pero ngayon, itong si Bato, mga kapatid, di ba, balita, nakalayas na nga. Pag nagkaroon ng kudita sa susunod na Lunes, mga kababayan, alam na. Payo ko lang sa Bato, wag mo nang tangkain, bumalik pa ng Senado. Talagang last mo na yan.
Talagang diyan ka na talaga makukulong. Oh. Wag mo na talagang tangkain kasi yung araw na pag halimbawa lang bumalik ka sa Lunes, yung araw na yan mismo, no? Yung petsa na yan sa Lunes. Yan din yung petsang dadalhin ka sa ICC. Ewan ako sa iyo, kung saan ka man ngayon ba to, kung saan ka man tinago ni Padilla, kasi mga kababayan ito daw si Cayetano, si Padilla at si Oblasca, di ko si Memorize pangalan nun eh. Sila yung mga itinuturing ngayon na persons of interest, mga kapatid, sa pagtakas itong puganting senador na si Senator Bato de la Rosa. Siya yun. Silang tatlo, mga kababayan. Kaya kung ako sa Bato, kung saan ka man tinatago ngayon ni Padilla, diyan ka na lang. Wag ka nang magpapakita. Kasi kahit mag-rally pa yung mga supporters nyo dyan sa labas ng Senado, pag nahuli ka, talagang sa ICC na ang bagsak mo. The end of you na, Senator Bato. Ayon pa sa Masa at Tugon, mahalagang ipunto na ang partido ni Cayetano sa UP na maging bahagi siya ng Student Council. Ang Tugon ay nakiisa mismo sa panawagan na bumaba siya sa pwesto. Samantala, ang Integrated Bar of the Philippines nagpaalala na ang Senado ay isang institusyon na dapat ay labas sa anumang interes ng kahit sinong paksyon. Patay ka dyan. Oh. Dapat ito kaya i-disbar na to, no? Sana lang itong IBP, gumalaw naman sana kayo. Lalo na naniniwala ako na against ito sa, ano bang tawag doon? May mga parang mga ganung rules kasi yung mga senador, mga kababayan eh. No? Kumbaga may mga ethics yan silang sinusunod. And itong ginawa nga ni Cayetano na kung saan, mga kababayan, no? Dinala pa talaga niya, no? Sa Senado itong puganting kriminal na si Bato at prinotektahan. Mga kapatid, diyan pa lang against na yan sa Code of Ethics ng Asosasyon ng mga Abogado. Kaya dapat kung ako lang masusunod, dapat i-disbar na nila itong si itong IBP, wag sana puro kwento. No? Kasi sa napapansin namin, wala pa naman kaming nakikitang pinadisbar nyo na ng mga kaalyado nitong partido ni Duterte. Sana man lang gawin yung sample, no, itong si Cayetano. Kasi nga, kung ganito naman ang sistema ng ating bansa na pwede palang kupkupin ang isang kriminal sa loob ng ating Senado, abay. Para kasing ini-encourage pa ng mga kababayan, para kasing ini-encourage si Cayetano ang mga kriminal na gumawa lang kayo ng krimen. Kasi pag may kaalyado kayo, no, basta may pera kayo at may kaalyado kayong nasa pwesto, nasa gobyerno, pwede kayong humingi sa kanila ng tulong at pwede kayong magpakupkup sa kanila sa loob ng kanilang mga opisina. Ganon kasi ang dating nito, mga kapatid eh. Pero ang Senado, mga kababayan, hindi po yan sangay ng gobyerno. Institusyon po yan, mga kapatid, ng ating bansa. Isa po yan sa institusyon ng ating bansa. Tapos, mga kababayan, ganito po ang ginagawa ng ating mga mambabatas dyan sa loob ng ating Senado. Kinukup-kup nila ang isang puganting kriminal, mga kapatid, na may pananagutan sa mahigit 30,000 Filipinos. Para bang sinasabi ni Cayetano dito na pag may padrino kayong nakaupong opisyal, no? Tulad nito ni Senator Bato, kaalyado niya kami, kaya protektodo namin siya kahit puganting kriminal siya. Ini-encourage ni mga kapatid ni Cayetano ang mga kriminal na okay lang gumawa kayo ng krimen, no? Basta siguraduhin niyo lang may mga padrino kayo na mga politiko. Para ma-enjoy ninyo yung the same benefits na binibigay namin ngayon kay Senator Bato. Ganon yun eh. No? Ganon yun, mga kababayan. Ang pinagkaiba lang siguro, no, Senado na. No, senador din naman kasi si Bato eh. Pero ganon pa man, mga kapatid, hindi po ito katanggap-tanggap sa ating lipunan. No? Ang kriminal po, mga kababayan, dapat sa kulungan yan. No? Dito kasi sa Pilipinas, mga kababayan, pag politiko, nako,
Walang kuan ano. Hindi bali na kung hindi bali ng tuligsain kayo basta sa kanila mga kapatid pag kasamahan na nila sa politika ang naaagrabyado, no. Bahala kayo yung mga Pilipino kayo na mga bumoto sa amin. Basta ito, kaalyado ko to, isasalba ko to. Ganon kasi, no, yung nagiging kalakaran. Nanawagan din ng IBP sa Senado na gawin ang kanilang constitutional duties forthwith, hindi lang sa impeachment ng bise, kundi sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa mula sa ICC at ang mismong Senate leadership. Hindi Biruin nyo, IBP, mga kababayan, kinikilala ang ICC. Oh, di ba? Kinikilala ang ICC, mga kapatid. Well, dapat lang naman talagang kilalanin natin yung ICC. Kasi mga kababayan, yung ICC kasi mga kapatid, bago pa man tanggalan ni Digong, no? Ito sa mga hindi nakakaalam, bago pa man tanggalan ni Duterte ng jurisdiction ng ICC sa loob ng ating bansa, na-file na kasi yung mga kaso na yan, no? Kaya dapat lang na respetuhin natin yung mga ibinibiging warrant ng ICC, no? Kasi kasalanan din naman ni Duterte, 'di ba? Kung nung pag-upo pa lang niya tinanggalan na niya, may plano pa na siyang ipaslaughter ng mga Pilipino, sana tinanggal na niya kaagad ang anumang affiliation ng Pilipinas sa ICC. Ang problema mga kababayan, kung hindi pa finailan ng kaso si Digong noon sa ICC, mga kapatid, hindi pa niya tatanggalin yan. Oh. So, mga kababayan, no, dapat lang respetuhin ng Senado o respetuhin ng ating gobyerno ang anumang warrant, mga kapatid, na ihahain ng ICC dito. Dahil mga kababayan, bago pa nga po matanggalan ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, may naihaing kaso na sa kanila. So pasok na yan doon, mga kapatid, no? Pasok na yan doon. Hindi pwedeng i-justify na wala naman jurisdiction ng ICC. Yes, wala nang jurisdiction ngayon, pero nung time na final ang kaso na yan, may jurisdiction pa ang ICC. Kaya nga nakapag-file tayo eh. Oh, sentido common lang yan, mga kababayan. And malaking bagay itong ICC. Gaya ng sabi ko sa inyo, dito kasi sa Pilipinas, unfair ang batas dito pagka malalaking politiko ang involved. 'Di ba? Kasi mga kababayan, no, makukulong ngayon after how many years? After 2 to 3 years, laya na kapag yung pumalit sa pwesto is kaalyado. Pero pag sa ICC yan, mga kapatid, pag sinabing sisentensyahan ka ng 40 years imprisonment, no, di 40 years mo talagang pupunuin yan doon sa loob ng kulungan. Walang bargain, no? Walang padri-padrino, pag kulong. Oh, di ba? raw tutulugan ng IBP ang mga kaganapan sa Senado. Anila, ang demokrasya namamatay kapag walang nagbabantay. Hindi lang demokrasya, pati ekonomiya ay maaari rin daw maapektuhan ayon sa Philippine Exporters Confederation. Sa isang pahayag, sinabi ng PhilExport na hindi nakakatulong ang political tension ng bansa, lalo na ang mga gulo sa Senado sa competitiveness ng Philippine economy. Dumadagdag daw kasi ang ingay dito sa politika sa external pressure sa investors, kaya nanawagan ng PhilExport na unahin sana ng Pilipinas ang economic agenda nito. Wala pang tugon sa mga punang ito sina SP Cayetano at Senate Pro Tempore Legarda. Sa sobrang kapal ng mga muka na yan, hindi talaga magigiboy yan. Kaya kung ako sa inyo, Cayetano, no, huwag niyong antayin, no, na mismong majority na ng taong bayan ang gumalaw. 'Di ba? Kasi kung ganito lang din namang maaapektuhan na pati yung mga normal na Pilipino, yung mga supporters nyo, siguro akala ng mga supporters yung nandyan sa labas ng Senado, no, sila na ang tinatawag na majority. Hindi pa, no. Maraming mga Pilipino, maraming mga walang mga political colors ang nananahimik pala ngayon. Pero pag sa oras na maapektuhan na pati yung kanilang mga normal na buhay, huwag niyong antayin talaga. Baka hindi kayang salagin yan ng mga DDS. Oh. Yung mga DDS na nag-rally-rally dyan, ilan lang kayo. Okay, isama nyo na yung mga relihiyong kasama nyo. Oh. Pag majority na ng taong bayan ang nag-react, sinasabi ko sa inyo, gulo talaga to. Kung kailangan natin dumaan sa civil war, no choice tayo eh. 'Di ba? Kung magka-civil war man, kagustuhan nyo yan.
Kaya kung ako sa inyo Cayetano, kung may sana man lang, kung may kaunting kahihiyan pa kayo, huwag niyo nang antayin na umabot pa ang Pilipinas sa civil war. Filipino versus Filipino. And I'm sure itong mga DDS na to, nako, kakaripas ang takbo yan. Huwag nyo nang antayin kasi pag nagka-civil war, nako, hindi nyo talaga gugustuhin, no? Ang mga susunod na mangyayari. Maraming mga ngayon, mga kapatid, maraming mga Pilipinong hindi naman particular sa mga political colors, no, ang nananahimik. Pero pag ang mga yan dumating sa punto na pati yung mga normal na buhay nila, mga negosyo nila naaapektuhan na dahil sa mga ganitong kawalang hiyaan na ginagawa nila Cayetano, nila Legarda, nako. Good luck na lang talaga sa Pilipinas. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na itong nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon. Huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.